Okay, so I am Justin Alonte and this is for WRP 0205 Section 71 under Miss Arlene Katubo, and this is for week 9 ILS activity. Good check. So, hello everyone, I am Justin Alonte and I am with Julie Ann Calia. Yes! Okay, so for today po, we will be interviewing Miss Julian Calia about her as a physically active person. So, Miss Julian? Yes. Kamusta naman po yung pagiging physically active nyo? Like, ano yung mga usually ginagawa nyo? And, ano ba, kailan kayo usually gumagawa ng mga physical activities? Ayun. So, syempre pinaka-regular ko na yung walking talaga. Kasi pag pasok, pag uwi, Yes! asa Tumanyan. Tumanyan. Syempre, ayun, walking talaga. Dulo-dulo pa kasi yung street namin. And kasama na rin doon sa during duty. Yan, parang hindi na rin ako nakaka-upo-upo masyado. Tapos siguro dagdag na lang din yung 2 times a week or sometimes 3 times a week na gym na lang din. So, yung first question ko po talaga is, what types of physical activities do you engage in regularly? So, aside po dun or pwede namang i-delve deeper na lang dun sa pag-gym nyo, ano po yung mga usual na routine nyo ginagawa routinely, regularly? More on glutes yan. Yung weights yan. Weightlifting. Weightlifter! So, mga weightlifting Pero, siya. ayun din, nagla-lunch din ako, ganyan naman. Joke lang. Ayun. So, usually talaga mga sa gym na mga related sa glutes, sa arms. Arms, Wow. yes. Diba? Okay, so second one. Ano po yung or what motivates you to stay physically active? Siguro, isa ring reason nun. Kasi in-advise din sa akin ni Doc. Ayun kasi, na-diagnose din ako with PCOS. So, parang in-advise din sa akin ni Doc na lifestyle change nga, more on lifestyle change. So, parang in-advise niya sa akin na maging physically active din talaga ako. And isa na nga rin doon, nag-gym na lang din talaga ako. Nag-walk na lang din ako. So, ayun yung way ko of, as a physical motivation like that. Okay, so moving on. Number 3 naman po, what are some challenges you face in maintaining your physical activity routine? Challenges? Yeah. Challenge! Siguro more on na lang, about consistency. Ayun kasi, siguro, nag-student ako, nag-aaral pa ako. So, sometimes merong mga pagkakataon talaga na hindi ko kayang consistent talaga na dapat tuloy-tuloy 3 times a week o 2 times a week. So, minsan nakakapag-skip ako dahil nga sa schedule ko, ganyan. And, in terms of pain or yung mga gusto ko nga yun gusto ko yung may pain ayun nga yung hinahanap-hanap ko yung pain. Diba? So, yung challenges mo talaga is yung scheduling or yung time and then yung pain. Parang hindi naman masyado yung pain. Parang So, yung scheduling lang talaga. Scheduling, So, ano naman po yung... Wait lang. Nakalimutan ko. So, ayun. How do you overcome these challenges naman? Overcome? Siguro hindi ko naman at first, parang masyado siyang big deal sa akin na bakit baka hindi na siya, kasi parang may goal din ako na syempre magpapayat-payat, makita yung results talaga. Tapos sabi ko, pag hindi ko ito edi parang saan din itong workout ko na ganyan. Pag na-skip ko. And then, parang nasanay na lang din ako na parang naging habits na lang din siya. Kasi parang ayun na hinahanap-hanap ko yung pain, parang hinahanap-hanap ko yung... Masarap kasi after ng gym, parang siya, ego booster. Ego booster. Hindi, masarap siya sa pakiramdam. So parang kahit before, dinadamdam ko talaga pag hindi ako consistent. Pero ngayon, parang kino-continue ko na lang siya. Kung hindi man ako nag-consistent ngayon, parang sige, babawi ako. Dadagdagan ko lang. Binabawi mo siya. Dinodoble mo. Hindi naman doble. Grabe naman. Si Superman. Hindi naman. Parang tinutuloy ko lang yung routine. Hindi ko nakaano ngayon. So,
sige, anin ko, make sure ko another, Mababawi mo siya. Oo, Magagawa mo na siya. Yes, partner. Tama ka dyan, partner. Okay, so number 5, what strategies do you use to stay consistent with your workouts? Kasi sabi mo nga minsan hindi ka nagiging consistent. So, ano yung strategies aside sa sinasabi mo na parang itutuloy na lang yung routine? Strategies? Actually, tinry ko yung time management eh. Gumana? Hindi. Ewan ko kung hindi lang siya applicable sa... or hindi lang talaga ako marunong. Pero kasi, siguro ang consistent ko yung yung pagtatry ko, ayun na lang, ang consistent sa akin is yung tinatry ko lang siya, hindi mismo yung routine, pero yung pagtry ko talaga na, ay, kaya ko to! naging may pressure! So, ano ulit yung tanong? What strategies do you use to stay consistent? Strategies, na lang, it's all in the mind. So, na lang, mind mapping. Tapos yung map pa gano'n na. Na lang, conditioning na lang, ganyan. Conditioner? Oo, more on na lang, para maging consistent ako. Ayun na, hindi ko naman na-perfect talaga yung... siguro, consistent ako sa pagiging inconsistent. Yes! What a mind you have there, Julie! Motivation! Gumingat. Masyado namawa to. Okay. So, number 6, what specific benefits have you noticed from your physical activities? Sa physical, hindi mo agad siya mapapansin. Yan, ayun yung ko dyan. Ayun, isa rin sa dahilan ko pa pala kaya dinamdam ko rin siya ng first talaga. Kasi gusto ko may change agad eh. Kaya nga. Kasi, isa ka agad na Kakabuhat mo lang eh. Alam po ba yan? Na parang umiinom ka na may iniinom kang creatine. Ayun na nga. Anong tanong, partner? Okay, ito na. What specific benefits have you noticed from your physical activities? Okay. Agad siya. Hindi siya agad nag-manifest sa physical ko. Nag-manifest siya sa ko. Parang energy. Yan. Parang napansin ko na mas okay. Parang after ko mag-workout. Sabihin ko may masakit sa katawan ko. Sabihin ako, okay, medyo pagod yung katawan ko. Pero yung mind ko, parang gising na gising. Ganyan. So parang nakakapag pa ako sa gabi. Gawa-gawa pa ako ng mga activities ko sa school. Yan. Tapos sa since work, sa duty, madalas kaming nakatayo. Parang napansin ko, before talaga, pag nakatayo, parang pagod ka kagad, ganyan. Pero ngayon, parang, okay lang. Tingnan mo, nandito pa rin ako. I'm working 24 hours. Ayun. So, aside dun sa mga na-notice mo na yun, yung sa physical naman, siguro after a few weeks, may nakita ka bang pagpayat, pagkamuscle, gano'n? Grabe, hindi siya weeks talaga, months siya. Ay, months. Oo, 10 months siya. And siguro isa na rin doon. Isang factor na rin doon yung may PCOS nga ako. So, hirap din akong mag-balance talaga sa diet ko talaga. So, factor din naman yung diet sa workout, diba? So, ngayon naman, kahit pa paano, is nararamdaman ko naman na parang hindi na siya nagiging sanay na yung katawan ko sa pain. Yan. Hindi naman sa pain, grabe naman lahat ng pain. Kate? Naka tramadol. Tramadol? Ayun na nga. Parang siyang pain resistance. Ayun, hindi naman sa lahat ng parang pabigat ng progressive. Ayun. So, napansin ko rin naman, pansin nyo ba? Gradually. Hindi ko alam. Pero feel ko naman, kasi yun naman naupuan ako. Iba siya. Okay, So, moving on, 7th question. How do you incorporate physical activity into your daily life? Ayun, yung sinasabing walking, diba, sa papasok sa school, pa-uwi, walking lang talaga kasi malayo yung sakayan sa amin. Depende. Pag may pera ako, tricycle. Pag wala, walking.
Yung physical activity, kailangan natin i-engage. And then, ayun. Na-try mo na ba yung magbubuhat ng gamit tapos nakasquat ka? Kasi ko, naglakad habang gano'n. Bakit incorporation sa daily life? Oh. Grabe naman yun. Parang puro glutes na lang iniisip. Wala na yung ano. Pero, ayun, walking. Sometimes pala nag-run din ako. Run! Ayun na nga, connecting na rin dun sa mo, sinabi mo. Yung pag nagbubuhat na nga, diba, ng mga pagbibigat, sa akin, hindi na siya mas before, pag bigat. Ganyan. Tapos parang, pero ngayon parang nagkakaroon ka naman ng na-increase ng strength. Diba? And capability. Ayun nga. Okay. So, moving on. Last question na po. Wow. So, what advice would you give to someone who wants to start being more physically active? So, eto, seryoso to. Seryoso na. Ayun. So, siguro, wag kayong panghinaan agad ng loob. Kasi, di ba, most of us naman, ang pinaka-reason talaga kaya sila nag-engage sa physical activity is because they want agad na may makita, magkaroon ng physical change agad sa nila. Pero, syempre, ayun nga, hindi lang naman about sa workout nagpo-factor yung physical change. Nag-ano din yan sa magiging diet mo, kung tama ba yung workout na ginagawa mo. And syempre, sa disiplina mo na rin, sa consistency mo na rin. So, ikaw, ayun na nga, wag kang mapanghinaan na lang loob kasi hindi naman siya agad-agad makikita, lalo na kung weeks mo pa lang siya nagagawa or even months nga 3 months, 2 months, 1 month. Wag ka agad panghinaan na loob pag wala kang agad nakita na results na ayun nga, hinahanap mo. Siguro, itry mo lang ng try, sanay mo yung sarili mo na itinatry mo pa rin. Sanay mo yung sarili mo, maging inconsistent. Ayun na, sanayin mo lang din sa'yo na try lang ng try. Hanggang sa maging regular na siya sa'yo, hanggang sa hindi mo lang siya ginagawa para sa gusto mo, yung number 1 goal mo lang kasi before, di ba? Parang lang may makita kang physical change. Nadadagdagan kasi yan na parang, nung nag-start ako nag-workout, parang mas stabilize or mas nagumaganda yung mood ko lagi. Ganyan. Kasama na yun. Oo. So, parang, sinasabi na parang it's all in the mind daw. It's all in the mind. Isip mo lang yung So, before ka mag-start talaga ng pagiging physically active, dapat inanda mo na rin yung isip mo. Pero okay lang din naman kung hindi ka pa handa. I mean, sumubok ka lang. Ayun yung mas maganda, diba, sumusubok. Pero, natututunan mo rin naman yun. Depende na lang kung paano mo siya matututunan talaga during the process, before or after. Okay. So, depende kung kasi naniniwala ako, it is what it is. Everything happens for a reason. So, kung natuto ka during may reasons, yeah, kung natuto ka before, natuto ka after, may reasons. So, always try and try. Kung hindi naman para sa'yo, hindi na para sa'yo. Parang iba na yun. Sa workout pa rin. Oo, ganun din. Try mo lang. So, mag-try lang. Ayun din talaga kasi ako nung nag-start din talaga ako. Ayun talaga yung pinaka-problem ko. Yung parang gusto ko kagad may makita na. Ayun nga na parang kapag hindi siya nag-manifest agad, sasabihin natin, ay, hindi mo pala effective. Hindi siya worthy. Oo, tama. Parang sasabihin mo, ay, baka hindi naman pala totoo yung sinasabi nila. Kahit is first time pa lang talaga mag-gym, may sumakit lang sa'yo, may sumakit lang dito, pakiramdam mo, namagana siya dahil ayun na yung pero pag nilagyan na ng yelo, sige ka, may nursing intervention. Nursing intervention. Sorry guys, ina-apply niya lang talaga yung pinag-aralan niya. Guys! Okay. Ito na yun. Ito na yung partner. Okay, so that's all lang po. Thank you so much. Thank you po. Sana pakinggan nyo. Enjoy watching. So this is the barbecue. That's all. I'm Jocelyn Alonta. And I'm Julian Carriao. Bye-bye!